Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Sa lugar kung saan maraming kababalaghan ang mga nangyayari, sa probinsya ng Negros Occidental, may 5 magkakaibigan na mahilig mag-ikot sa kung saang lugar na nagkakaroon ng mga kababalaghan, tulad noong malaman nila na may nagpapakita na babae sa isang puno ng balete. Sina Meds, Roldan, Sienna, Jose at Bart. Sila ay parehong nag-aaral sa kursong medisina sa isang pribadong eskwelahan sa Bacolod. Araw ng bakasyon kaya nagplano silang 5 upang mag-ikot naman at maghanap ng mga kababalaghan sa lugar ng Don Salvador Murcia. O ano guys, tuloy ang plano? Sige na, tuloy tayo. Mag-enjoy tayo sa bakasyon. Bawat isa sa kanila ay excited sa kanilang biyahe. Kaya nagsiimpake na sila upang maghanda para sa kanilang pag-alis. Sienna, na-ready mo na ba ang lahat ng kailangan natin? Yes po, pabarong sagot ni Sienna sa matalik niyang kaibigan. Dumating ng araw na sila ay aalis. Nagkita-kita sila sa isang tagpuan upang iisang sasakyan lang sila sasakay sa sasakyan ni Jose. Si Jose ay siyang ang pinakamatahimik sa kanilang magkaibigan. Dahil siguro namana niya ito sa pamilya nila na hindi sanay sa ingay. Nung nasa biyahe na sila, nagsalita si Jose. Guys, dating gawi ha. Kapag nasa misyon tayo, walang kalukuhan, walang pasaway. Alam niyo naman, ayaw kong may mawala sa grupo natin. Yes po. Paring Jose, dala mo ba ang gamit ng tiyo mo na pare? Oo naman. Ano kasi, kakaiba yata ang haharapin natin na kababalagan sa pupuntahan natin. Mag-iingat na lang tayo guys, i-enjoy na lang natin ito. Ilang oras na silang nagbiyahe at nakarating na sila sa lugar ng Don Salvador. Namanga sila pareho dahil ang lamig niyang simoy ng hangin at ang ganda ng paligid. Masasabi mo talaga na probinsya ito. Bumaba na sila ng lugar na kung saan may pwede silang maparkingan ng kanilang sasakyan bago sila aakyat sa mataas na lugar kung saan doon ang puno ng balete na nakatayo. Araw-araw naman siyang dinadayo ng mga tao. Pero hindi ito pinapayagan na puntahan tuwing gabi. Dahil pagpatak ng 6:00 ng hapon, kailangang wala ng taong nakatambay doon. Dahil may babaeng nagpapakita doon upang manguha ng mga taong inosente. Sige na guys, bitbitin niyo na mga dapat nating gamitin sa taas ng bundok. At tayo na gagayak doon para makapagtayo tayo ng tent bago maabutan ng 6:00 ng gabi. Pre, medyo malamig dito no? Anong medyo? Malamig nga talaga kasi nasa bundok kaya tayo. Napangisit na lang ang mga kaibigan niya sa sinabi ni Sienna. Nang nakarating na sila sa itaas ng bundok, nakita nga nila ang napakalaking puno ng balete. Kahit sino'y makakita nito, hindi maniniwala na may nagpapakita dito na babae. Dahil napakasimple lang naman ito kung tignan sa araw. Dali-daling inayos ng magkakaibigan ang mga tent na dala nila. Matibay na tent ito dahil kahit malakas na ulan o hangin, hindi ito kayang matumba. Mag 4:30 na nila ito natapos ikabit. Kaya dali-dali na sila sa paglagay ng mga gamit nila sa loob. Habang abala ang iba nilang kaibigan, gano'n naman ang pag-ikot-ikot ni Jose sa tent na ginawa nila. Nagdadasal ito para sa proteksyon nilang magkakaibigan. Nang may biglang kumalabit sa kanya na may edad na babae,
Siguro nasa 50 na ito. Iho, mag-ingat kayo dito pagpatak ng alas 6. Dapat nasa loob na kayo ng tent ninyo at wala nang lalabas dahil sobrang delikado. Opo, Manang. Salamat po sa paalala. Habang nagsasalita si Jose, napansin ito ng mga kaibigan na tinawag siya ni Midge. Jose, sino bang kausap mo dyan? Yung Ale. Sinong Ale? Pinagsasabi mo, tol. Yung Ali, ito oh. Pare, di pa tayo nakasimula may kaibigan ka na dito. Hahaha. Napatawan na lang ito. Noong nasa loob na sila ng tent, nagmamatsyag sila hanggang sa nagpasya na lang ang magkakaibigan na matulog. Habang tulog na sila, si Bart ay nalimpungatan dahil ramdam niya ang kung ano-anong may tumatawag sa kanya. At dahil sa kuryosidad, lumabas ito at hinanap. Paulit-ulit na lang ang magtawag sa kanya ng boses babae. Bart? Bart? Palingalinga naman si Bart kung saan ang galing iyon. Hanggang sa dinala siya ng kanyang paa sa harap ng puno ng balete. Doon niya nakita ang isang babae na tumatawag sa kanya. Wow, sobrang ganda niya. Kahit sino mahuhumaling sa ganda niya. At nang papalapit na si Bart, humarap siya dito. Halika dito. Binibini. Sabay kuha ng kamay ni Bart. At sumasayaw sila na hindi ito namalayan ni Bart na tinatangay na siya nito. Kinaumagahan, gising na ang apat. At nagtaka sila na wala na si Bart sa higaan niya. Guys, saan nagpunta si Bart? Baka nag-walking lang, nauna sa atin. Imposible, kasi kapag gumising yan ng maaga, nakaligpit dapat ang higaan nito. Nagtaka silang apat dahil ugali ni Bart. Pagkagising bago lahat ng gawain niya, nakaligpit na ito ng higaan. Dali-dali silang apat na lumabas at hinanap si Bart. Ngunit walang Bart silang nakita sa labas. Kinakabahan na sila dahil iba na ang pakiramdam nila. Naging seryoso si Jose na makita niya ang puno ng balete na para bang may kakaiba ito. Nagsimula na siya. Nagsimula na. Kaya mag-ingat kayo. Ano ang ibig sabihin niyo, Manang? Maganda kayo. Isa-isahin niya kayo. Nagtaka naman si Jose, pero nanaig pa rin sa isip niya na naglalakad-lakad lang ang kaibigan niya. Tanghali na hindi pa rin nila nakita si Bart, kaya nagpasya sila na magpahinga muna dahil halos hindi pa sila nakakain sa kakahanap nila kay Bart. Paano na yan? Wala talaga si Bart. Kailangan na nating i-report sa kinaukulan dito sa lugar na to. Huwag muna. Hanapin natin siya. Ramdam ko, nandito lang si Bart. Malumanay na sabi ni Jose sa mga kaibigan niya. Paano kung nakuha na siya ng babae sa balete? Napaiyak na saad ni Shayna sa harap ng kanyang mga kaibigan. Nang biglang umihip ng malakas ang hangin na para bang uulan ang kalangitan. Habang kumakain sila, hindi maiwasan na tinitigan ni Jose ang balete at nagtatanong kung nandyan ba ang kaibigan niya. Si Jose kasi lingid sa kaalaman ng mga kaibigan niya. Isa itong anak ng isang babaylan na manggagamot. Kaya may kakayahan itong makiramdam sa mga panganib o kababalaghan na nangyayari. Papagabi na naman at nagpasya na sila na pumasok sa tent dahil sobrang delikado sa labas pagpatak ng alas 6 ng gabi. Antayin ko lang makatulog sila. Hanapin ko si Bart. Hindi pwedeng hindi siya namin makita. Baka mapano siya sa labas. Porsigidong pag-iisip ni Roldan
upang hanapin ang kaibigan nila. Dahil sa 5 silang magkakaibigan, si Bart at Roldan ang halos magkapatid na ang turingan sa isa't isa. Kaya gano'n na lang ang pag-aalala niya kay Bart. Maya-maya pa ay tulog na ang lahat. Nang bumangon ng dahan-dahan sa pagtayo, si Roldan. Hindi pa siya lubusang nakatayo. Narinig niya na may boses na kumakanta sa labas ng tent nila. Ano yun? Bakit may kumakanta oras na ng gabi? Sumilip muna ito para tignan kung may tao. Ngunit wala siyang nakitang tao. Lumabas na lang ito upang ituloy ang balak na hanapin ang kaibigan niya. Hindi niya alintana ang panganib dahil porsigido siya na makita si Bart. Psst! Psst! Sino ka? Psst! Psst! Nagtaka siya sa may pumaswit sa kanya at ang pandinig niya ay nanggaling sa puno ng balete. Tol, tulungan mo ko, tol. Paghingi ng tulong ni Bart habang umiiyak sa puno ng balete. Tol, anong ginagawa mo dyan? Buong araw na kami naghanap sa iyo. Nandyan ka lang pala sa puno ng balete. Hindi alam ni Roldan na hindi iyon ang kanyang kaibigan. Lumapit ito at tumabi sa akala niyang kaibigan niya na umiiyak. Tol, bakit ka umiiyak? Halika, pasok na tayo sa tent. Baka mapano pa tayo dito sa labas. Ayoko. Tol, bakit ayaw mo? Dahil isasama kita kung saan ako narito. At biglang naglaho silang dalawa. Hindi na malaya ng tatlo na nawala na din si Roldan dahil sa himbing ng tulog nila. Kinaumagahan, tulad sa nangyari kay Bart. Nagtaka ang tatlo na wala na si Roldan. Guys, hindi na ito biro. Una si Bart, ngayon si Roldan. Jose, may posibilidad ba na ang babae sa balete ang kumuha sa mga kaibigan natin? Oo, posible. Nag-usap-usap sila ng dapat nilang gawin upang makita ang dalawa nilang kaibigan nang biglang sumabat ang matandang babae. May panahon pa kayo na makuha ninyo sila. Ale, ano po ba ang ibig niyong sabihin? Ang mga kaibigan ninyo nasa loob ng balete. Tanging may kakayahan lang ang makapagpapalabas sa kanila doon. Po, at sino naman yun? Isa sa inyo. Isa sa inyo. Habang nakatitig siya kay Jose at biglang naglaho na lang ang matanda. At doon na hintakutan ng dalawang babae sa nangyari. Hala, nakita niyo yun? Oo nga, nawala siya bigla. Ngunit si Jose, kalmado lang ito. At walang emosyon ang kanyang mukha habang ito ay nag-iisip ng kanilang dapat gawin. Maganda kayong dalawa. Bakit? Anong gagawin natin? Babawiin natin sina Bart at Roldan. Paano? Nag-aalala ang dalawang babae kung ano ang iniisip ni Jose upang makita ang dalawa nilang kaibigan na nawawala. 3 araw ang paghahanda ng tatlo upang simulan ang pagdadasal o pagsasayaw ni Jose sa isang ritual upang lalakas ang kanyang natatanging kapangyarihan laban sa kampo ng masama. Biyernes na araw ang araw kung paano lumalakas ang mga babaylan. Maids, Sheena, sa gagawin ko, doon lang kayo sa loob ng tent. Tanging dasal lang ang kailangan ko na tulong mula sa inyo para sa ating mga kaibigan na maibalik sila sa atin. Tumango-tango na lang ang dalawa kahit sila ay nalilito sa gagawin ni Jose. Habang naghintay ng oras si Jose para makapasok sa bilog na ginagawa niya, nagpakita ang matandang ali sa kanya. Jose, anak ng babaylan, mag-ingat ka. Hindi basta-basta ang kalaban mo. Opo, Ali.
Sa nagabayan ako ng nasa taas at ng aking amang pinuno ng babaylan. Si Jose isang anak ng mataas na uri ng isang babaylan. Siyang natatanging tao na makapuksa sa kahit sinong masamang elemento. Marunong din itong manggamot sa mga nakulam, barang, at iba pang gawa ng masama. Humundak sa akin, at ikaw aking patatahimikin kung sino ka man nagpapakita dyan sa puno ng balete. Pumatak ang 3:00 ng madaling araw. Pumasok na sa ginawang bilog na pinalibutan ng asin si Jose. At may dala siyang libro na itim at holy water. May suot siya na kwintas na cross. Habang nasa loob na siya ng bilog, nagdadasal ito mula 3:00 hanggang pagsapit ng 6:00. Nang biglang may kung anong boses na babae siyang narinig. Sino ka? Hindi mo ko matatalo. Nasaan ang mga kaibigan ko? Ibalik mo siya sa amin. Tawa lang ang sagot ng babae at biglang naglaho ito. Hindi ito makalapit kay Jose, gawa sa asin na nakaikot sa kanya at sa mga pangontra na hawak ni Jose. Pero hindi tumigil ang babae. Kakagawa ng paraan upang linlangin si Jose. Nang biglang nagpakita ang mga kaibigan ni Jose sa kanya. Tol, halika dito. Masaya dito, tol. Bart. Maya-maya si Roldan naman ang nagpapakita sa kanya. Tol, maawa ka. Kunin mo kami dito, tol. Please. Walang nagawa si Jose dahil alam niya na kagagawan iyon ng babae sa balete upang pati siya ay makuha nito. Hindi lang si Bart at Roldan kasi ang nakuha ng babaeng nagpapakita sa balete, kundi madami pa mga dayo ang nakulong sa puno ng balete kung saan nakulong ang mga kaibigan niya. Habang nag-iisip si Jose nang biglang nakita niya si Sina na lumabas sa kanilang tent. Jose, halika dito si Midge. Anong nangyari kay Midge? Jose, parang awa mo na. Dalhin na natin sa ospital si Midge. Hindi niya alam na isang panlilinlang lang ang nangyari. Samantala sa loob ng tent, nagtataka ang dalawa na nakatingin kay Jose habang tinitignan sila sa tent. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam, Besh. Parang may kausap siya. Hanggang sa nakita nila na umalis ng bilog si Jose. At biglang natumba ito sa lupa. Kaya dali-daling lumabas ang dalawa at tinulungan nila itong maipasok sa tent. Anong nangyayari? Nagising ito sa ibang lugar na halos wala siyang makitang tao. Bumangon ito at naglakad-lakad. Sa kanyang paglakad-lakad, tinala siya ng kanyang mga paa sa isang batis na sobrang ganda, na kahit sino ay parang maaaliw sa kagandahan ng batis. Nang lumapit ito, may nakita siyang isang magandang babae na kumakanta ng nakakatulog dahil sa tinis at ganda ng kanyang boses, na halos dinuduyan ka kung maririnig mo ito. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ako ang tagabantay ng batis na ito. Nag-iisip si Jose at pilit na inalala ang nangyari. Nang biglang lumapit ang magandang babae sa kanya. Walang makakalabas sa munting paraiso ko dito. Nabigla si Jose at nahintakutan. Dahil ang babaeng maganda ay biglang nag-iba ng anyo at naging pangit ito habang tumatawa sa harap niya. Tumakbo si Jose dahil sa takot at hindi niya namalayan na nakarating siya kung saan nakakulong ang maraming taong lalaki at kasama doon ang kanyang mga kaibigan. Yung iba'y wala na itong buhay dahil sumuway at nagtangkang tumakas ang mga ito. Bart, Roldan, halina kayo. Tatakas na tayo. Jose, tol, paano ka nakapasok dito?
Alalang tanong ni Bart sa kanya. Mahabang paliwanag. Pagkalabas na lang natin dito. Tol. Oh, hindi kami dito makalabas hanggat hindi mapatay ang bruhang engkanto na yan. Ang tinutukoy ng mga kaibigan. Ang babaeng nagpapakita sa balete. Nagpapakita ito sa pagkopya ng mga magagandang mukha upang makapangbiktima ng mga lalaki at madala sa kaharian niya upang gawing tagasilbi o tagahanga niya. At ang sino mang sumuway sa kanya ay pinaparusahan ng kamatayan. Kailangan ko makalabas dito. Naalala ko na ang lahat. Habang hinahanap siya ng bruhang engkanto, patago-tago din siya hanggang nakita niyang lagusan papunta sa labas ng puno ng balete. At hindi naman siya nabigo. Nakalabas siya agad at bumalik sa kanyang katawan. Mga tol, babalikan ko kayo at babawiin sa bruhang yan. Maya-maya, nagkamalay na siya at nakita niya ang dalawang babae na kaibigan nila. Buti naman at nagising ka na, Jose. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka hinimatay? Pag-aalala ng mga kaibigan niya. Buong gabi kang walang malay. Sobrang alala na kami sa'yo. Ano bang nangyari sa'yo? Nakita ko na sila Bart at Roldan. Oh, saan na sila? Hindi sila makalabas hanggat buhay pa ang bruhang engkanto. Nagkatinginan ng dalawang babae dahil akala nila nasiraan na ng bait ang kaibigan nila. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa naman ako baliw. Pero bakit? Hindi na natuloy ang sasabihin ni Midge dahil sumulpot ang ali na nagpapakita sa kanila. Mag-ingat ka, anak ng babaylan. Hindi magpapatalo ang bruhang engkanto sa iyo. Malakas ang kapangyarihan niya kaysa sa ibang uri ng engkanto. Ano ang dapat kong gawin, Ali? Manalig. Manalig sa taas. Nasa sa iyo ang kagamitan upang mapuksa mo siya. Nag-isip si Jose. Nang masilayan niya ang bote ng holy water na galing sa tiyuhin niya na pare. Ito kaya ang kasagutan. Kinuha ni Jose sabay lagay sa kanyang bulsa. At kinuha niya ang libretong itim na doon niya makikita ang mga dapat niyang banggitin upang malabanan ng patas ang engkantong nangunguha ng lalaki. Tuwing pagsapit ng 6:00 ng gabi. At ang kwintas laban sa masasamang espiritu at mga elemento. Sator, Arepo, Tinit, Opera, Rutas, Adunadam, Rehop, Ugnat, Saugnat, Tadahak, Tadahaksak, Rex, Christom, Diom, Indiom, Abam, Abilim, Abies, Abieste. Isang Latin words na pampataboy ng masasama at pampalakas ng kanyang kapangyarihan laban sa masasamang elemento. Para po sa lahat ng nakikinig ngayon, kung susubukan niyong gamitin ito, ay huwag niyo pong balakin kung hindi pa kayo nakapag-general devotion. Kailangan mo na kasi makapag-devotion ka sa sarili mo bago ka gumamit ng mga buhay na salita. Balik tayo sa kwento. Isang Latin words ito na pampataboy ng masasama at pampalakas ng kanyang kapangyarihan laban sa masasamang elemento. Ito ang binabanggit niya sa tuwing sasabak siya sa laban sa mga masasamang elemento. Midge, Shena, hindi tayo uuwi hanggat hindi natin kasama ang dalawa. Paano kung wala na sila, Jose? Buhay sila. Nakausap ko pa nga at humingi sila ng tulong sa akin. Porsigido si Jose na balikan ng mga kaibigan niya upang iligtas sa pagkakulong ng mga ito sa puno.
at ang mga taong gusto nang umuwi sa kani-kanilang pamilya. Tanghali na at nagmumuni-muni ang tatlo at tahimik na nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Tumayo si Jose at lumapit sa puno ng balete. Anong kasalanan ng mga kaibigan ko? Bakit mo sila kinulong dyan sa loob? Kinausap ni Jose na parang tao. Hanggang pasigaw na ito sa pagtatanong at galit na ito habang sinusuntok ang puno ng balete. Tama na, Jose. Tama na. Huwag kang mag-alala, Jose. Mababawi natin sila. Nagpakita din ng katapangan ng dalawang babae para hindi panghinaan ng loob si Jose. Nagpaalam ang dalawa kay Jose para umikot sa kagubatan dahil papaunti na ang kanilang pagkain na dala at hindi naman ito nabigo ang dalawa sa paghahanap. Nakakita ito ng mga puno ng saging at papaya na puno ng hinog na prutas. Habang nangunguha ng dalawa nang biglang umikot ang paningin ng mga ito. At parang akala mo'y sinapian ng mga ito ng mga ligaw na kaluluwa. Dahil sa nakita nilang lumilipad na parang paro-paro at biglang pumasok sa katawan nila. Si Medj ay bilang si Aniway na isang engkantong mabait at tumutulong sa mga taong naliligaw ng daan at hinahatid ito sa tamang daanan upang makabalik sa lugar ng mga tao. At si Shayna naman ay bilang si Lumikha, isang mabait na engkanto at may pagkamakulit na kayang gumawa ng kapangyarihan ng hangin, tagagapos na mga masasamang nilalang sa kagubatan. Kailangan natin siyang tulungan upang mabawi niya ang mga kaibigan nila. Hindi ako riyan, kaibigan. Bumalik na ang dalawa sa tent nila na nagpapanggap bilang tao. Nagtataka sila dahil tahimik lang si Jose na nakatingin sa kanila habang pasan-pasan ang mga prutas na dala nila. Hindi nila alam na alam ni Jose na hindi na ito sila ang mga kaibigan niya. Jose, may mga dala kami. Salamat. Huwag na kayong magpanggap. Saan ninyo dinala ang mga kaluluwa ng kaibigan ko? Alam mo pala na hindi na kami sila. Napatanong na lang si Aniway dahil napahiya ito kay Jose. Akala nila hindi sila mahalata. Walang kuda-kuda. Nagplano na agad silang tatlo kung paano sila makapasok ulit sa loob ng balete na hindi mapansin ng bruhang engkanto. Akong bahala dyan. Nagpasalamat na lang si Jose dahil hindi siya nag-iisa sa laban. Dumating na ang araw ng Martes. Naganda silang tatlo upang pasukin ang puno ng balete. Nandito na tayo sa harap ng balete. Tinignan ni Aniway si Lumikha. Tanda na niya na alam na niya ang kanyang gagawin upang makapasok sa puno ng balete. Sige, maganda kayo. Bubuksan ko ang lagusan papasok sa loob. Tumango na lang ang dalawa. Tuluyan ang nagbukas ang lagusan at pumasok silang tatlo. Lingid sa kaalaman ng tatlo, pinagandaan ng bruha ang pagdating nila. Nagpanggap itong bihag din, tulad ng mga ikinulong na bruha. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. Nagulat ang tatlo at nang lapitan nila ito'y biglang tumawa ang bruha at naglaho. Mas mabuti pa hindi tayo magkakahiwalay. Welcome sa munting paraiso. Tumawa ang bruha dahil nahuli sila sa mga plano nila. Ngayon, nakaharap silang tatlo sa bruha na may pag-aalinlangan dahil sa sobrang lakas ng bruhang engkanto. Palabasin mo na ang mga kaibigan ko at mga taong kinulong nyo dito. Matapang na salita ni Jose na walang emosyon ang muka, na hinarap ang masamang bruhang engkanto. At bakit ko naman gagawin yon? Maangas na sagot ng bruha kay Jose at biglang sinugod ng bruha sina Jose, Aniway at Lumikha. Kaya nagkahiwa-hiwalay ang mga ito.
Mga pakialamero kayo. Ikaw ang pakialamera. Tinutok ng bruha ang kanyang mahabang kuko sa leeg ni Jose upang bantaan ang dalawang engkanto na hindi makisali sa away nila Jose. Sumang-ayon naman ang dalawa. Ikaw, bibigyan kita ng kasunduan. Kung manalo ka, madadala mo na ang mga kaibigan mo. At kung ikaw'y matalo, buhay ninyong 5 ang kukunin ko. Sige, kung yan ang paraan upang mailigtas ko ang mga kaibigan ko, makipagtunggali ako sa iyo. Naganda na sila para sa laban. Ngunit sadyang madaya ang bruhang engkanto at pinalabas niya ang mga alagang insekto na nakakamatay kapag ito ay papasok sa kung saang parte ng katawan nila. Hindi naman nagpatinag si Jose at binigyan niya ito ng magandang laban. Umusal ng ritual si Jose at lahat ng insekto ay kusang umiiwas sa kanya. Kaya galit na galit ang bruha sa kanya. Kahit kailan, madaya kang bruha ka. Mautak lang ako tao. At biglang saksakin na sana niya ng mahabang kuko niya si Jose. Nang sinangga ito ng kapangyarihan ni Lumika at naputol ang mga mahabang kuko ng bruha. Ngunit tumaba ito muli at naging mas matulis ng husto. Pasyensya na bruha, nangialam ako. Tayo ang magtuos engkanto sa engkanto. Hinarap ni Lumika ang bruha. Nagbakbakan sila ng laban. Kapangyarihan sa kapangyarihan. Sadyang malakas ang bruha dahil napabagsak niya si Lumika at nagkaroon ng maraming sugat sa parte ng katawan. At ngayon, nag-aagaw buhay na ito na nakadapa sa lupa. Halos naubusan ng lakas ito sa pagkikipaglaban sa bruhang engkanto. Lumika, huwag kang susuko. Napasigaw si Aniway dahil kitang-kita niya kung paano natamaan ng husto si Lumika. Ganon din ang gulat ni Jose sa nangyari. Takot na takot siya dahil katawan ng kaibigan niya ang puno ng sugat. At kung ano man ang mangyari kay Lumika, ganon din ang sasapitin ng katawan ng kanyang kaibigan. Ako ang harapin mo, bruha! Sigaw ni Jose na galit na galit. Sabay dukot ng holy water, asin, at nag-usal siya ng dasal. Sinaboy niya ito sa mukha ng bruha at doon napasigaw sa sakit ang bruha. Ang mukha ko. Ang mukha ko. Kulang pa yan sa ginawa mo sa mga taong ikinulong mo dito. Sa sobrang galit ni Jose, nilapitan niyang namimilipit na bruha at dinampot ang bruha upang painumin niya ito ng holy water at saka pinalaguan ng asin sa ulo. Sabay lapat ang kwintas na cross upang wala nang kawala ang bruha sa parusang kamatayan. Hindi naman nabigo si Jose. Biglang lumiyab ang katawan ng bruha dahilan upang mamatay ito ng lubusan. Sa wakas, mailigtas ko na sila Bart at Roldan. Jose, si Lumika, kailangan niya ng lunas upang hindi siya tuluyang mawala kasabay ng kaibigan mo. Nagulat si Jose sa sinabi ni Aniway. Ano ang lunas upang hindi mamatay si Lumika? Ang bulak sa batis na kulay asul. Doon mo makita, kunin mo. Ipainom ang katas nito sa kanya. Ang bulaklak ng buhay. Isang misteryosong bulaklak na siya ang tagabalik ng buhay kapag nasa bingit ng kamatayan at tagahilom ng sugat. Minsan ay hinahanap ito ng mga naghaharing aswang noong kapanahunan pa na mga Kastila. Dali-daling pumunta sa bati si Jose upang hanapin ang bulaklak na lunas para sa kaibigan niya bilang si Lumika. Pagdating niya ng batis, pag nakita niya ito ay pwede na niya itong makuha. Ang hindi niya alam ay may nakabantay pala dito na ahas na nakakamatay kahit ang laway niya ang dadapo sa balat mo. Kaya todo ingat si Jose.
malapit na kitang makuha. Nagising naman ang ahas at gusto sana niya na pupuluputan si Jose. Ngunit isang orasyon ang inusal ni Jose upang hindi makadinig ang ahas. Nagwagay si Jose sa ahas. Kinuha niya ang bulaklak at dali-daling tumakbo pabalik sa kinaroroonan ni Aniway at lumika. Pinainom nila agad ang katas ng bulaklak at doon bumalik sa ulirat si Lumika. Pagkatapos, pinuntahan niya ang mga taong nakakulong at lahat sila'y biglang nawala. Saan sila Bart at Roldan? Huwag kang mag-alala. Ligtas na sila. Tayo na at lalabas na tayo. Isang pikit lang. Nakalabas na sila sa puno ng balete. Nakita niya ang mga katawan ng tao na nakahilata sa labas ng puno ng balete. Nang nagkaroon na ng mga malay ang mga ito, laking pasasalamat nila dahil makakabalik na sila sa kani-kanilang pamilya. Jose, anak ng babaylan, salamat at dumating ka sa lugar na ito. Ngayon tahimik na at mawala na ang nakakatakot na oras sa lugar na ito. Salamat din sa inyong dalawa ni Lumika sa pagtulong sa akin upang mailigtas ko ang mga tao at mga kaibigan ko. Maya-maya, bumalik na sa ayos sina Medj at Shayna. Tanda na bumalik na sa kagubatan ng dalawang engkanto na sina Aniway at Lumika upang ipagpatuloy ang mga tungkulin nila sa kagubatan. Mga tol, tumakbo siya papunta sa kinatatayuan ni Medj at Shayna. At dumating naman si Roldan na tuwang-tuwa na ligtas na sila sa bruha. Nagyakapan ang magkakaibigan dahil walang may nawala sa kanila ng tuluyan. Sa kabila ng nangyari, buo pa rin sila. Nagpasya na muli ang mga ito na babalik na sa syudad ng Bacolod upang umuwi na sa kani-kanilang mga lugar. Masayang-masaya sila sa kanilang biyahe dahil lahat sila ay ligtas at buo silang umuwi. Wakas!